Nadine, nag-aaral ka ba talagang mabuti? O sinasayang mo lang yung mga perang ibinibigay namin? Dapat talaga noon pa lang pinatigil na kita sa pag-aaral. Mabuti pa tong ate Clara mo. Subsubang sarili sa pag-aaral. May magandang kinabukasang naghihintay sa kanya. Ikaw, pag-iinom at pagbabarkada lang ang laman ng ulo mo. Sunod-sunod na sigaw ni Mama. Nakayuko lang ako habang tinatanggap ang masasakit na salitang binibitawan niya. Kahit walang katotohanan ang mga binibintang niya, ay hindi ko naman magawang ipagtanggol ang sarili ko dahil lalo lang akong mapapasama. Sanay na ako sa ganito at hindi na bago sa pandinig ko. Para sa kanila, si Ate Clara ang magaling, matalino, masipag at mabuting anak. Habang ako, isa lang namang malaking sakit sa ulo. Ano, magdadahilan ka pa? Etong ate mo ang nakakita sa'yo kasama ang barkada mo. Nasa bilyaran kayo habang nagiinuman. Napakunot ang noo ko at tinignan si ate na prenteng nakaupo sa upuan, habang nakangising naglalagay ng cutic sa kuko. Madalas akong mapahamak dahil sa mga sumbong niyang walang katotohanan. Nagpunta lang naman ako kanina sa bilyaran para ibigay sa kaibigan ko ang lecture niyang hiniram ko. At pagkatapos nun, umalis na rin ako agad. Bakit mo ginawa yun? Muntik na akong pahintuin nila mama sa pag-aaral. Nagpupuyos sa galit kong sabi, nang padabog akong pumasok sa kwarto ni ate. Bakit di ka pa tuluyang huminto? Tulungan mo sila mama sa palengke. Baka sakaling maging proud pa sila sayo. Parang wala namang pakialam na sagot niya. May pangarap din ako. Hindi lang naman ikaw ang anak nila mama. Sagot ko sa kanya. Talaga? Natanong mo na ba siya kung anak ka talaga niya? Kasi ang pagkakaalam ko, anak ka sa labas ni Papa. Kaya ka lang naman nandito kasi nakiusap siya na dito ka napalakihin at naawa naman si Mama sa'yo. Hindi ako nakapagsalita dahil sa narinig. Masyadong masakit sa dibdib ang revelasyong nalaman mismo sa kanya. Now it all makes sense. Kaya pala ganun na lang ang pagtrato nila sa akin. Nalinawan ka na? Now go. Umiyak ka sa kwarto mo na parang bata. Wala akong pakialam kung huminto ka sa pag-aaral o maglayas dito. Walang emosyon pa niyang sabi at inikutan ako ng mata. Ngunit kahit nalaman ko ang lahat, ay nagpursigi pa rin ako sa pag-aaral. Pinagbutihan ko hanggang sa makatungtong ng college. Habang si Ate Clara nang makagraduate, ay naghanap agad ng trabaho sa Maynila. Hindi pa ba tumatawag ang ate mo? Hindi pa raw ba siya makakapagpadala? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Mama nang hindi na muling magparamdam si Ate Clara. Akala nga namin ay may nangyari ng masama sa kanya. Kung hindi lang namin nalaman sa kaibigan niya na ikinasal na pala siya. Secret wedding ang naganap at ni-rush daw kaya hindi na kami nakapunta nila Mama para makadalo. Mga close friends lang daw nila ang inimbitahan dahil tutol daw ang pamilya ng lalaki kay ate. Mayaman siguro ang napangasawa ng ate mo. Naku, baka bigla na lang silang bumisita dito. Sabik at natutuwang sabi ni Mama habang minamasahe ang likuran ni Papa. Tama ba namang mag-asawa agad siya? Hindi niya pa nga tayo natutulungan. Kontra naman ni Papa. Ikaw naman, hayaan mo na. Ganoon talaga kapag nakapag-asawa na. Pero yung anak mong si Nadine, yan ang pagsabihan mo. Dahil baka maagang mag-asawa yan. Siya ang dapat tumutulong sa atin dahil malaki ang utang na loob niya sa atin. Hindi naman na kailangang iparinig ni Mama yon. Dahil tutulungan ko sila once na makagraduate ako at makapaghanap ng trabaho. At hindi rin naman ako naghintay ng matagal. Dahil on time din akong nakagraduate. Agad din akong naghanap ng trabaho sa Maynila. Noong una pa nga ay hindi ako pinayagan ni Mama. Dahil nangangamba siyang baka hindi ko sila tulungan. Gusto pa niyang palitan ko na lang siya sa pagtatrabaho sa palengke para daw naoobserbahan niya ako. Pero dahil pumayag si Papa sa pag-alis ko ay wala rin siyang nagawa. Baka naman makitira ka pa sa ate mo sa Maynila. Tablan ka naman ng hiya. At saka kung may oras ka, bisitahin mo siya. Bigyan mo ng pera kung nangangailangan siya ha. Bilin ni Mama sa akin.
Sige ma, walang gana kong sagot. Kesa magreklamo ay sumang-ayon na lang ako sa gusto niya. Agad akong natanggap sa kumpanyang pinag-applyan ko, isang araw matapos ang interview. Nang matapos ang training ko ay nagsimula na rin ang aktwal na trabaho. Ang lakas mo talaga na din kay Madam Chairwoman. Pangaalas ka ng kaibigan ko habang humihigop sa tasa na may lamang kape. Biruin mo, isang buwan mo pa lang dito na promote ka na agad. Dagdag pa nito. Type siguro ako ni Madam. Natatawa ko namang biro at muntik pang maibuga ni Esme ang kaping iniinom. Gaga, ang sabihin mo, masyado kang masipag. Deserving ka pa sa posisyon na binigay. Nakakainggit talaga. Nakangusong aniya at pabiro akong inirapan. Palit tayo ng posisyon, gusto mo? Mas marami nga lang ang ginagawa ko dito. Hamon kong sabi na nagpangiwi sa kanya. Hindi na pala, okay na ako na nasa buntot mo. Bawi agad niya na siyang ikinatawa ko. Uy, si Sir Ariel. Mabilis akong siniko ni Esme nang dumating ang boss namin. Aligaga naman akong napatayo ng tuwid dahil alam kong ako ang sasadyain niya. Pilit kong kinalma ang sarili habang inaayos ang buhok ko. Good morning, sir. Bati ko sa kabila ng paghurimentado ng puso ko. Wala ka bang gagawin mamayang gabi? Pinapatawag tayo ni Chairwoman para sa isang dinner. Banayad ang boses na tanong niya. Ito ang dahilan kaya ako nahulog sa kanya. Bukod sa gwapo na, hindi rin maikakailang mabuti siyang tao. Alam niya kung paano i-handle ang mga tauhan niya at hindi siya nagpapadala sa init ng ulo. Yes sir, free ako. Single nga rin eh. Pabiro kong sagot na tinawanan at inilingan niya. Mapagbiro ka talaga. Aasahan kita mamaya. Wika niya at agad na ring umalis. Tignan mo nga naman oh. Opportunity na ang lumalapit para magkalapit kami ni Sir Ariel. Mag-a-assume na lang ako na kunwari ay ipapakilala niya na ako sa pamilya niya. Hoy Nadine, laway mo tumutulo na. Higupin mo pabalik. Nagising ako sa pantasya ko nang punasan kuno ni Esme ang imaginary laway ko. Huwag kang ang panira, sabay hampas ko sa braso niya. Nang matapos ang oras ng trabaho, ay nagmamadali na ako sa pag-uwi sa apartment ko. Walking distance lang din naman kasi yon at pagmamayari din ng kumpanyang pinapasukan ko. Naligo ako at nagbihis para sa isang formal na dinner na mangyayari. Kailangan kong maging presentable sa harapan nila Madam Lucia. Bumuga ako ng marahas na hininga para tanggalin ang kabang nagsisimulang mamuo sa dibdib ko. Paglabas ko ng pinto, ay nagulat ako dahil nakaparada na ang sasakyan ni Sir Ariel sa harap mismo ng apartment ko. Lumipat ang tingin ko sa kanya. Nakasandal siya sa kotse niya at nang masilayan ako ay tumuwid siya ng tayo at pinagbuksan ako ng pinto. Bakit hindi ka nagsabi na susunduin mo ko? Nagtataka kong tanong at nakalimutan pa siyang igalang. Sir, dagdag ko sa huli. Bahagya siyang tumawa sa sinabi ko. Kung hindi ka komportabling tawagin akong sir, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nakagat ko ang pang-ibabang labi para pigilan ang pagngiti. Okay Ariel, nakangiti kong wika. Mas gusto ko yan. Nakangiting sambit niya tumakbang palapit sa akin. Nahigit ko ang hininga ko nang ayusin niya ang takas na buhok na humarang sa mukha ko. Inipit niya yun sa likod ng tenga ko na nagbigay kiliti sa kalamnan ko. Napatikhim ako at iniwas ang tingin sa kanya. Baka kasi hindi ko matimpi ang labi ko at bigla ko na lang siyang halikan. Saan tayo magdi-dinner? Tanong ko nang nasa daan na kami dahil wala akong ideya kung saan gaganapin ang nasabing dinner. Sa bahay ni Chairwoman. Casual niyang sagot na ang tinutukoy ay ang kanyang mama. Nang makarating kami sa mansyon niya ay kulang na lang lumuwa ang mata ko dahil sa lawak, laki at ganda nito. Hindi na nakapagtataka. Napaka-successful ba naman kasi ng business nila? Habang nalulula sa ganda ng mga nakikita, ay naramdaman ko ang mainit na palad na Ariel na humawak sa kamay ko.
Halos doon na lang ako nakatingin dahil sa gulat. Ni hindi ko na nga napansin na nasa dining area na kami ng mansyon. Hindi na ako magtataka kung magkakatuluyan man kayo ng anak ko. Nabitawan ko agad ng kamay ni Ariel nang marinig ang sinabi ni Madam Lucia. Sa gulat ko ay nakalimutan kong nasa harapan na pala namin siya. At nagulat naman si Ariel dahil hindi niya yata inaasahan ang biglaan kong pagbitiw sa kamay niya. Kaya ko lang naman ginawa yon ay dahil sa hiya. Dahil kahit gaano kami ka-close ni Madam Lucia, ay hindi niya naman siguro gugustuhin ako ang makatuluyan ng anak niya. Naku madam, malabo po yata. Nahihiya kong turan. Bahagyang nangunot ang noo ng ginang. Mukhang hindi yata nagustuhan ang naging sagot ko. Hindi kaya gusto niya ako para sa anak niya? Nagpahanda ako ng dinner. Umupo na kayo nang makapagsimula na tayo. Anyaya ng ginang. Pinaghila ko ng upuan ni Ariel, pagkatapos ay tumabi siya sa akin. Napangiti ako sa simpleng kilos niya. May ideya ka na ba kaya kita pinromote iha? Tanong ni Madam Lucia, habang nakatingin siya sa akin ng may ngiti sa labi. Ang totoo po niyan, nagulat po talaga ako at hindi ko inaasahan. Pero hindi ko po talaga makuha kung ano ang dahilan. Nahihiya akong sagot at pinagpatuloy ang paghihiwa sa steak na nasa plato ko. Dahil masipag kang bata, nakita ko ang lahat ng effort mo para patunayan na dedikado ka sa ginagawa mo. Puri niya sa akin. At hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Dagdag pa niya na nagpangiti sa akin. Thank you, Madam Lucia. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa tiwala na binigay niyo. Naiiyak na sambit ko. Hindi ko lang mapigilan ang sariling maiyak dahil first time kong makarinig ng papuri sa taong unang nagtiwala sa kakayahan ko. Na ni minsan ay hindi ko narinig sa mga magulang ko. Para bang proud na proud siya sa akin kahit hindi naman niya ako kaano-ano. Here, inabutan ako ng panyo ni Ariel nang mapansin ang pamumuunang luha sa mata ko. Nakangiti kong kinuha yon at pinunas sa aking mata. Ano ka ba? Hindi mo na ako kailangang tawaging Madam Lucia kapag tayo-tayo lang. Okay na sa akin ang tita. At saka bakit ka ba umiiyak? Natatawang tanong ng ginang. Sasagutin ko sana siya nang maagaw ng atensyon namin ang pagtunog ng phone ni Ariel. Excuse me, kailangan ko lang sagutin to. Formal at nagmamadaling sabi niya at nilisan ng dining area. Mukhang nawala naman sa mood ang chairwoman dahil doon. Napailing pa ito at pagkuway tinignan ako. Iha, pwede bang humiling sa'yo ng pabor? Seryoso niyang tanong sa akin. Nakaramdam ako ng kaba. Ngunit dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya, ay ano na lang naman ang maliit na pabor na hinihingi niya. Sure po, ano po ba yun tita? Medyo kinakabahan kong tanong. Akitin mo ang anak ko. Naghintay ako sa pagtawa niya. Dahil akala ko ay nagbibiro lang siya. Ngunit hindi. Po? Gulat kong bulalas at para bang hindi ko mapaniwalaan ang sinasabi niya. Huminga ng malalim ang ginang bago nagpaliwanag. Look Nadine, mas gusto kita para sa anak ko. Ang problema lang ay yung asawa niya. Gusto kong akitin mo siya at agawin sa asawa niya. May poor son. Puro pagwawaldas lang ng pera ang alam ng babae niya. Hindi ko ba naman alam kung ano ang nakita niya sa babaeng yun at pinakasalan niya. Nanlaki ang mata ko sa lahat ng sinabi ni tita. Hindi ko mapaniwala ang may asawa na talaga si Ariel. So tama nga ang chismis sa kumpanya na kasal na siya. Yung lalaking mahal ko ay kasal na sa iba. At ang hindi ko mapaniwalaan ay magiging kabit ako para lang maagaw siya sa asawa niya. Oo at natutuwa ako. Dahil gusto pala ako ni tita para sa anak niya. Pero worth it ba kung papayag ako sa gusto niya? Kilala mo ang asawa niya. Nanliit ang mata ko. May kutob na ako, pero pilit kong inilaban na sana hindi ang ate ko. Ang ate Clara mo. Alam ni tita na kapatid ko si ate Clara, pero mas gusto niya ako para sa anak niya. Alam din kaya ito ni Ariel. Hindi ako makapaniwala
na pati sa lalaki ay magiging magkaribal kami. Siya na nakukuha ang lahat ng luho at gusto. Ang palaging aprobado nila mama at papa. Ang palaging magaling at nakakalamang sa akin. Habang ako ay binabaliwala. Hindi ako nakaranas ng pagmamahal sa pamilya kaya hinanap ko yun sa iba. Na kay Ariel at Madam Lucia ko lang naranasan. At ngayong nahanap ko naman, mukhang magiging mali na naman ako sa paningin ng mga magulang ko. Dahil ang lalaking minahal ko ay asawa ng ate ko. Hindi ako papayag na maging talunan ngayon, lalo na sa lalaking mahal ko. Ilalaban ko si Ariel. Aagawin ko si Ariel kay ate. Hindi dahil gusto kong iparanas sa kanya ang sakit na kinikimkim ko, kundi dahil mahal ko ang anak niyo. Wika ko habang nakatingin ng diretso sa mata ng ginang. Sumilay naman ang ngiti sa labi niya at itinuro ang wine na nasa baso ni Ariel. Dito na kayo magpalipas ng gabi. May nilagay ako sa wine niya. Sayong-sayo siya ngayong gabi. Mas maganda kung mabuntis ka niya. Parehas kaming napaayos ng upo at iniba ang usapan nang biglang dumating si Ariel. I'm sorry, kailangan ko nang umuwi. Hinahanap na ako ni Clara. Nagmamadaling imporma niya at ininom ang wine. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Alam na alam ko ang ugali ni Ate Clara. Uhaw siya sa atensyon at gusto niyang siya palagi ang bida. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung malaman niya na ako ang magiging karibal niya? Hindi ba pwedeng magsabay na lang ulit tayo? Sandali na lang naman to. Pigil ko sa kanya at nagsusumamo siyang tinitigan sa mata. Oo nga naman iho, sinong maghahatid kay na din pa uwi? Pangongonsensya naman sa kanya ni tita. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Ariel. Okay, pagsuko ni Ariel. Napangiti ako dahil hindi niya talaga ako kayang tiisin. Maya-maya pa ay nakita ko na ang pagiging iritable niya. Tinanggal niya ang kanyang coat at pinaluwagan ng necktie. Bakit biglang uminit? Nagtatakang tanong niya at tinignan ako. Kitang-kita ko ang pagbaba ng mga mata niya sa dibdib ko, kaya naman napalunok ako. Nakita ko ang pagnanasang sumilay sa mga mata niya, ngunit agad niyang iniwas ang paningin. Excuse me, maliligo lang ako saglit. Nagmamadali niyang sabi at halos tumakbo na paakyat sa hagdan. Sundan mo na agad siya, iha. Umepekto na ang gamot na nilagay ko. Hindi kanya mahihindian sa ganong lagay. Udyok pa sa akin ni tita. Ngumiti ako at tumango. Pagkuway sinundan na si Ariel sa kwartong pinasukan niya. Hinanda ko na ang sarili. Isa-isang bumagsak ang mga damit ko sa sahig habang papalapit ako sa banyo. Sakto namang palabas siya nang balakin kong pumasok. Anong ginagawa mo dito? Salubungang kilay na tanong niya. Bumugsong muli ang pagnanasa sa mata niya nang makita ang aking itsura. Napalunok siya at umatras nang tangkain ko siyang hawakan. Kinagat ko ang pang-ibabang labi dahil sa sakit na nararamdaman. Ngunit hindi ko siya sinukuan. Kailangan ako ng katawan niya ngayon at hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Please Ariel, gusto kita at gusto kong maramdaman ang init ng katawan mo. Kahit ngayong gabi lang, hinaing ko. Nakita ko kung paano niya pinigilan ang sarili, ngunit mas nanaigang tawag ng kanyang laman. Hindi ko inaasahan ang pagiging agresibo niya dahil yata sa epekto ng gamot sa katawan niya. Halos mabaliw ako sa ginagawa niya at tanging pangalan niya lang ang sinisigaw ko. Napansin ko na mas ginaganahan siya sa tuwing naririnig niyang binabanggit ko ang pangalan niya. Hindi ko alam na darating kami sa puntong to, na mag-iisa ang aming katawan at kapwa magiging lango sa pinapadama ng isa't isa. Hanggang sa pareho na lamang kaming sumuko dahil sa kapaguran. Nakaplano ba to? Plinano niyo ba to ni Mama? Nang makagising, ayun agad ang binungad ni Ariel. Nagpupuyo siya sa galit habang mariing nakatingin sa akin. Tumayo ako at nagbihis sa harapan niya. Ginusto mo rin naman to, di ba? Ngumiti ako at nilapitan siya. Ginusto ko dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sagot niya sa akin.
Ganun na rin yun. Kaya gagawin ko ang lahat para maagaw ka kay Ate Clara. Pagdidiin ko sa sinabi. Simula kagabi nang maangkin niya ako, ay nakapagdesisyon na ako. Wala na akong pakisasasabihin nila mama at papa. At kung maging kahihiyan man ako sa pamilya nila. Mula umpisa pa lang naman ay hindi na nila ako tinuring na pamilya. Kapatid mo ang asawa ko? Gulat niyang tanong at napahilot sa sentido. Half-sister, paglilinaw ko naman. Hindi ako makapaniwala. Umiling si Ariel. Hindi magugustuhan to ni Clara kapag nalaman niya to. Akma na sana siyang aalis nang hawakan ko ang braso niya. At paano ako? Paano tong nangyari sa atin? Alam mong mahal kita, Ariel. Napahinto si Ariel. Bigyan mo muna ako ng panahon para makapag-isip-isip. Gusto kong iproseso sa utak ko ang lahat ng nangyari. Unti-unti kong binitawan ng kamay niya. Walang kasiguraduhan ng sinabi niya. Pwede niyang maisip na hindi hiwalayan si Ate Clara at kalimutan na lang ang nangyari sa amin. Pero kahit ganun, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ipaglalaban ko ang nararamdaman ko sa kanya. Ilang linggo matapos ang may mangyari sa amin, ay napag-alaman kong buntis ako. Tita, buntis ako. At hanggang ngayon hindi pa rin ako kinakausap ni Ariel. Imporma ko sa mama niya. That's a good news, iha. Magkakaapo na ako. Natutuwang wika ng ginang at mahigpit akong niyakap. May panlaban ka na kay Clara. I'm sure hindi ka na matitiis ni Ariel dahil sa bata. Kilala ko ang anak ko at alam kong paninindigan ka niya. Kaya naman napagpasyahan kong bumisita mismo sa bahay nila Ate Clara. Bumuga ako ng hangin at tinanggal ang kaba sa dibdib ko. Kailangan kong tapangan ang loob ko kung gusto ko talagang mapasakin ang asawa niya. Sino yan? Narinig kong tanong ni ate mula sa loob ng pintuan. Hinintay kong buksan niya ang pinto bago nagsalita. Hi Ate Clara. Sumilay ang peking ngiti sa labi ko at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Mukhang namumuhay siya dito bilang reyna. Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong niya, halatang hindi nagustuhan ang pagbisita ko sa kanya. Walang sali-salita akong dumiretso ng pasok sa bahay nila. Sinong nagsabing pumasok ka na lang ng basta-basta? Ramdam ko ang gigil sa boses niya habang pinipigilan ako sa paglakad. Alam kong hindi ka natutuwa na nandito ako, pero may importante lang akong sasabihin sa'yo. Humalokip-kip siya at inirapan ako. Ano ba yun? Masungit at hindi makapaghintay niyang tanong. Ngumisi ako at bahagyang natawa. Dumiretso muli ako ng lakad, papunta sa malambot na sofa ng kanilang salas. At kailan ka pa naging bastos? Wala akong sinabing umupo ka. Iritable pang aniya. Binaba ko ang dala kong mga prutas sa maliit at babasaging mesa. Umupo siya sa kaharap kong sofa at pinagkrus ang mga paa. Mukhang masaya ang buhay mo dito at nakalimutan mo nang magbigay ng pera kila mama. Sarkastiko kong sabi. Pwede ba? Dapat nga ikaw ang nagbibigay ng pera sa kanila. Ikaw ang may trabaho, di ba? Sumbat niyang ayaw magpatalo. Wala si Ariel dito? Pag-iiba ko ng usapan. Kumunot ng husto ang noo niya sa pagbanggit ko sa pangalan ng asawa niya. Kilala mo siya? May bahid ng inis sa tanong ng pananalita niya. Oo, magkakilala kami. Ngumiti ako para mas lalo siyang asarin. Napatayo siya sa sobrang inis. Paano kayo nagkakilala? Kabit ka ba niya? Nagpupuyos sa galit na tanong niya. Ang totoo niyan, boss ko siya. Bahagya siyang huminahon, ngunit hindi pa rin natanggal ang masama niyang tingin sa akin. Ano bang kailangan mo? Pera? Diretsahin mo na ako at umalis ka na dito. Higit pa doon ang kailangan ko. Kailangan ko ang asawa mo. I mean, kailangan ng magiging anak namin ang asawa mo. Naguguluhan niya akong tinignan. Mukhang hindi maproseso ng isip niya ang mga sinabi ko. Ano? Sigaw niya at sinugod ako ng malakas na sampal. Ngumiti ako at tumayo rin para bigyan siya ng mas malakas na sampal.
Lumalaban ka na? Anong pinagmamalaki mo? Yang kasinungalingang sinasabi mo? Nanginig ang kamay niya at dinuro ako. Makakarating to kila mama. Humanda ka. Nagpupuyos niyang wika. Kung ayaw mong maniwala na buntis ako, tanungin mo ang asawa mo kung gaano niya in-enjoy ng husto ang katawan ko. Ngumisi ako ng husto. Nanlisik ang tingin niya sa akin at balak na sana akong sabunutan. Nang dumating ang lalaking pinag-aawayan namin. Anong nangyayari dito? Tanong niya at pumagitna sa amin. Sakto nandito ka na. Sambit ko at muling umupo. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng yan? Na may nangyari sa inyo at nabuntis mo siya? Marahas na pinaharap ni Ate Clara si Ariel sa kanya. Buntis ka? Hinarap ako ni Ariel habang naguguluhan ng muka. Oo, yan ang ebidensya. Kinuha ko ang piti at papel sa bag para ilapag sa lamesa. Walang yaka talaga. Inakit mo siya? Gumaganti ka ba sa akin, ha? Muling sigaw ni ate at akmang susugod na naman sa akin nang pigilan siya ni Ariel. Tumigil ka na, Clara. Nagulat kami pareho ni ate sa sigaw niya. Marahas na pinunasan ni ate ang luha sa pisngi niya at pinanlisikan ako ng mata. Gumalaw ang panga ni Ariel nang makita ang papel na nagpapatunay na buntis nga ako. May gusto ka ba sa kanya, Ariel? Sagutin mo ko, yung totoo. Humihikbing tanong ni ate. Inihilamos ni Ariel ang palad sa muka at tinignan ako. Unti-unti siyang tumango sa tanong ni ate. Napaluhod sa lapag si Ate Clara nang makumpirma yun. Niyakap niya ang mga tuhod ni Ariel habang umiiyak. Please, wag mo kong iwan, Ariel. Magiging mabuting asawa na ako sa'yo. Magpapabuntis na ako. Nagsusumamong pakiusap niya. Napangiti ako dahil akala ko'y ako lang ang may nararamdaman para kay Ariel. Ngunit nakumpirma kong may nararamdaman din pala siya sa akin. Bibigyan kita ng panahon para makipaghiwalay kay Ate Clara. Sambit ko at tumayo para umalis. Nadine, parang awa mo na. Huwag mong kunin ang asawa ko. Nakikiusap ako sa'yo. Nagulat ako nang gumapang si ate sa lapag para lang pigilan ang mga tuhod ko. Umiling ako at tumawa ng pagak. Umaasa ka talagang pagbibigyan kita? Matapos kong maranasan ang lahat ng hirap sa poder nyo nila mama? Ngayon lang ako nakakuha ng pagmamahal sa ibang tao at ayokong sayangin yon. Malamig kong sabi at tinanggal ang pagkakayakap niya sa tuhod ko. Pagkatapos ng nangyaring yun, ay panayang tawag sa akin nila mama ngunit hindi ko sinasagot. Malamang ay makakarinig ako ng hindi magandang salita dahil paniguradong nagsumbong na naman ang magaling nilang anak. Oras na makipaghiwalay ang anak ko kay Clara, ipapakasal ko na kayong dalawa. Sambit ni tita. Tita, salamat sa mainit na pagtanggap mo sa akin. Salamat dahil pinunan niyo ang pagkukulang ng isang magulang sa buhay ko. Mangyak-ngiyak kong wika. Ano ka ba, iha? Hindi mo kailangang magpasalamat. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo dahil dumating ka sa buhay ng anak ko. Nakangiti niyang turan habang hawak ng mahigpit ang kamay ko. Naagaw ng pansin namin ni tita ang pagbukas ng pinto. Pumasok mula roon ng lalaking hinihintay ko. Ma, pwede ko bang makausap si Nadine? Tanong ni Ariel. Sure, son. Maiwan ko muna kayo. Paglabas ni tita, ay tumabi sa akin ng upo si Ariel. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Mali ang ginawa natin. Huli na nang magkita tayo dahil may asawa na ako. Siguro kung pinahintulutan ng tadhana na una kitang makilala, ikaw ang pakakasalan ko. Naguluhan ako sa sinabi niya. Ariel, pinutol ni Ariel ang sasabihin ko. Hayaan mo muna akong magsalita. Pigil niya sa akin. Nakapagdesisyon na ako. Ikaw ang pinipili ko. Nakipaghiwalay na ako kay Clara para panagutan ka at para panagutan ang nararamdaman ko sa'yo. Doon tuluyang bumuhos ang luha ko. Halos hindi na rin ako makabuo ng mga salita sa sobrang pag-iyak dahil sa labis na kasiyahan. Alam ko na ang nakaraan mo.
Hindi ka nakakuha ng pagmamahal tulad ng gusto mo, kaya pinaglaban mo ang nararamdaman mo para sa akin. Tumango ako at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap niya ako pabalik at hinaplos ng marahan ng buhok ko. Ipaparamdam ko sa iyo ang pagmamahal na hindi mo naramdaman sa pamilya mo. Tulad ng pinangako ni tita, ay agad niya kaming pinakasal ni Ariel. Nagulat man ang lahat dahil sa nangyari, ay agad din namang humupa ang issue. Si Ate Clara naman ay patuloy na naghabol kay Ariel at nakiusap sa akin na ibalik na ito sa kanya. Ngunit nang alukin siya ni Tita Lucia ng pera sa halagang 2 milyon, ay tumigil din siya. Nagpakalayo at hindi na nagpakita pa. Ngunit hindi rin naman ako nakalimot sa kinagisnan kong magulang dahil patuloy pa rin ako nagpapadala sa kanila ng pera. Namuhay kami ni Ariel na masaya kasama ang anak namin na para bang walang pinagdaanang problema. Sa pagsasama namin ay naranasan ko ang bigay todong pagmamahal at pag-iingat niya sa akin. Hindi ako nagkamaling ipaglaban ng lalaking mahal ko.